Chapter 26. Pinakitang nag-iisip si Jin Hyun. Meron akong isa, ngunit luma na ang isang yun. Ang isang bagong issue NG Study Guide ay lubos na makakaapekto sa aking pag-aaral para sa pagsusulit. Dahil sa susunod na linggo na ang pagsusulit, sa tingin ko dapat na ipamigay na ito. Niyabas naman ni Jin Hyun ang kanyang cellphone. Marahil na ipamigay na ito, pero ako lang ang hindi nakakaalam. Hindi ito maaari. Tumawag na nga dito si Jin Hyun. Hello. Hey. Hyun Min. Si Jin Hyun ito. Sagot naman ang kausap ni Jin Hyun. Ah. Oh. Jin Hyun. Tanong naman si Jin Hyun. Ano ito? Anong meron sa boses mo? Meron bang mga bagong study guides? Hindi na ito sumagot sa tanong ni Jin Hyun. Patuloy naman si Jin Hyun. Ah. Hello. Sagot naman si Hyun Min. Wala nang kahit na ano, wala nang mga study guides pa. Napangiti naman si Jin Hyun. Talaga? Pero Hyun Min, may nangyari ba? Ang iyong boses ay talagang magaspang. Nakangiti lang dito si Hyun Min. Ah. Wala. Wala ito. Ayos lang ako. Patuloy naman ni Jin Hyun. Marahil may sakit ka? Paparating na ang test, kay mag-iingat ka. Sang-ayon naman ito. Oo. Jin Hyun, busy ako sa ngayon, kaya naman ibababa ko na rin ang tawag. Tuluyan na ngang binabaan ng tawag dito si Jin Hyun pero napapaisip pa rin si Jin Hyun. Ang weird nito, may sakit ba siya? Well, kung wala ng bagong study guides, gagamitin ko na lang ang luma. Pinakita naman si Hyun Min na pawis sa pag-uusap nila ni Jin Hyun. Sinasabi naman sa kasunod na eksena. Di nagtagal ay dumagsa ang mga paksa at sinundan ito ng pagsusulit. Pinapakita ang mga estudyante na masigasig na nag-aaral, may lumapit naman kay Jin Hyun na estudyante at tinanong. Jin Hyun, maganda ba ang ginawa mo? Sagot naman si Jin Hyun. Ah. Well, hindi ko alam eh. Tapik naman ito sa balikat ni Jin Hyun. Eh. Nagpapanggap ka na naman, marahil ikaw na naman ang manggenguna ulit. Sagot naman si Jin Hyun. Sobrang hirap nito, pero sa isip naman ni Jin Hyun. Deja vu ta. Naalala niya pala si Moonjin na kaparehas ng sinasabi sa kanya. Pinakita naman na nag-iisip si Jin Hyun tungkol sa test. Talaga namang napakahirap nito, may mga tanong na para bang gusto na lang akong patayin. Gusto ba nila akong i-solve ang question o maglaro ng hula-hulaan? Nanlulumo pa rin dito si Jin Hyun. Mas mainam pa sigurong hulaan na lang kesa subukan na i-solve. Ang average ng klase ng ilang paksa ay nasa negatibong panig, kaya ang pagbibigay ng blankong sagutang papel ay talagang makakakuha ka ng mas mataas na marka kaysa sa iba. Pinakita naman si Kang Min na tuwang-tuwa habang nakatitig kay Jin Hyun. Tama, ang test ngayon ay napakahirap, hindi ba? Ang first place ay akin. Kinilabutan naman si Jin Hyun. Parang may nakatitig sa akin kung saan Ngiting tagumpay pa rin dito si Kang Min. Inutil na pangkaraniwan. Tatapakan ko ang iyong hindi nararapat na pagmamataas. Bigla naman nag-iba ang mukha ni Kang Min sa sumunod na eksena. Ha? Pinapakita si Kang Min na nakatutok sa computer at tinitignan ang resulta ng test. Nanigas na lang ito sa nakita at di makapaniwala. At laking gulat din ni Kang Min sa nakita. Teka. Hindi ako ang first place? Pero pang-67. Hindi man lang above average? Napahampas na lang si Kang Min. Impossible. Ito ay impossible. Nagmamadali naman si Kang Min tumungo sa babae.
Ang mga grado ay mali, tignan mo ito. Nagulat naman ang babae. Pero ang lahat ng ito ay tama? Galit pa rin dito si Kang Min. Hindi yan maaari. May mali dito kung saan. Tanong naman ng babae. Teka, anong mali? Sagot naman si Kang Min. Tama, may ibang nagpalit ng grado at inilagay sa akin. Sagot naman ulit ang babae. Tignan mo ito. Lahat naman ay maayos. Nakiusap naman si Kang Min. Impossible. Check mo pa ulit ng isang beses, please. Nagalit naman dito ang babae. 2 beses ko nang tinignan. Ito ay tulad ng nararapat, kaya lumabas, kaya lumaba ka na. Tugon naman si Kang Min. Panigurado ako na maganda ang ginawa ko sa test, itong mga grado, ito ay imposible. Sagot naman ang babae. Marahil mali ka. Ang pakiramdam mo kung paano mo ito ginawa ay salungat sa actual mo na grade. Nangyayari talaga ito minsan. Nagalit naman dito si Kang Min sabay turo sa babae. Hey! Kilala mo ba ang aking ama? Tignan mo ulit. Tignan mo na ngayon. Nagulat naman ang babae at di na rin nakapagpigil pa sa ugali ni Kang Min. Ito ay inutil, kilala ko kung sino ang ama mo buweset, dahil sa palagi kang pumapasok sa pinto na yan ng paulit-ulit at halos mabiyak na ang ulo ko. Ano naman ngayon? Tingin mo ang iyong ama ay magugustuhan ang ginagawa mong mga gantong bagay? Busy ako, kaya lumabas ka na dito. Tuluyan nang umalis di Kang Min sa takot. Hindi pa rin makapaniwala dito si Kang Min. Ang elite student na kagaya ko ay makakakuha ng ganung grado. Imposible ito, hindi ito maaaring mangyari. May nagsalita naman. Salamat sa tulong mo. Napatingin naman si Kang Min at paglingon niya ay sina Haemi at Jinhyun pala ito. Salita naman si Haemi. Buhay pa ko, salamat sa iyo, anong gusto mong kainin? Itong ate na ito ang magbabayad. Ngiti naman si Jinhyun. Salamat na lang, kainin mo ang gusto mong kainin sa sarili mo. Salita naman si Kang Min. Ikaw. Kim Jinhyun. Nagulat naman ang dalawa sa pagtawag. Tanong naman dito si Kang Min. Nandaya ka ba? Tama. Huwag ka magsinungalin. Nagtaka na lang si Jinhyun. Ha? Anong pinagsasabi mo? Napasigaw na lang dito si Kang Min sa galit. Alam ko na andaya ka. Kung hindi, paano ang isang hamak na karaniwang tulad mo? Nakakuha ng first place sa halip na ako. Hindi naman nagsasalita dito si Jinhyun at nakatitig lang kay Kang Min. Turo naman si Kang Min. Magsabi ka ng totoo. Nandaya ka, hindi ba? Isa kang basura. Napatanong naman dito si Jinhyun. At bakit naman sa tingin mo nandaya ako? Pinagpawisan naman si Kang Min at yutal-yutal na nagsalita. Iyon ay, dahil, ikaw. Tinaas naman ni Jinhyun ang study guide. Ito ba ang tinutukoy mo? Nagulat naman si Kang Min sa nakita. Napatanong naman si Kang Min. Paano mo? Pinutol naman ni Jinhyun ang salita ni Kang Min. Paano ko nakuha? Lahat ay nakakuha ng pareho, pero sa tingin mo bakit ako lang ang hindi nakakuha? Natatakot naman dito si Kang Min. Patuloy naman si Jinhyun. Iyon ay, Kim Kang Min, ikaw. Nagagalit naman dito si Jinhyun. Gusto mo bang mamatay? Dagdag naman ni Jinhyun. Wala ka bang ibang gagawin kundi ang maging ganito? Hindi lang yan, sinubukan mo din akong sabutahe sa anatomy grade session. Nagulat na lang si Kang Min. Teka, paano mo?
Sa isip naman ni Jin Hyun. Ano ang dapat kong gawin sa tao na ito? Salita naman si Jin Hyun. Kakausapin sana kita ng tahimik mamaya pero, pumunta ka dito at gusto mong lumaban. Mabuti na lang ay si Lee Hyun Min tinawagan ako pabalik at sinabi ang lahat. Nagulat naman si Haemi sa narinig. Ano? Kim Kang Min, sinubukan kang pigilan makakuha ng study guides. At sinubukan din sabutahe ang anatomy session points mo. Sagot naman si Jin Hyun. Tama, yan ang bawd. Titig naman dito si Haemi kay Kang Min. Hindi ito isang bagay na pwede lang nating tawanan. Hindi lang ang study guide gayon din ang sabutahe sa grades, kinakailangan ko itong i-report sa school official. Kinakabahan naman dito si Kang Min sa mga naririnig niya. Papakiusapan naman sana ni Kang Min si Haemi. Lee Haemi. Salita naman ulit si Haemi. Hindi na kailangan pang kausapin ang taong kagaya niya. Kakausapin ko mismo ang dean sa sarili ko. Ito ay isang bagay na magpapabaligtad sa paaralan. Takot naman dito si Kang Min at sa isip niya. Teka. Ang pamilya ni Lee Haemi ay isang lubos na impluwensya. Ang amo ko ay isang associate dean, pero wala lang ito kumpara sa kanya. Kung magsasalita si Haemi, tapos na ang lahat. Galit na galit naman dito si Kang Min at hinabol ang dalawa. Tigil. Hila naman dito si Kang Min sa buhok ni Haemi. Lee Haemi. Napasigaw naman dito sa sakit si Haemi. Nagulat naman si Jin Hyun sa ginawa ni Kang Min kay Haemi. Itong buweset na ta. Natakot naman si Kang Min sa kanyang nakita. Ito pala ay galit na si Jin Hyun at sinapak na nga sa nito sa mukha. Nagulat naman si Haemi sa nakita at pagprotekta sa kanya ni Jin Hyun. Samantalang naggagalaiti sa galit si Jin Hyun. Pinakita naman ang pagmumukha ni Kang Min na nakatikim ng suntok mula kay Jin Hyun. Halos wala lang kay Jin Hyun ang pagsabutahe ni Kang Min pero nang sakta ni Kang Min si Haemi ay dun lang nakaramdam ng galit si Jin Hyun.